Hello guys, and magre-review tayo ngayon sa ating Quick Reader Insta360 X5. Yan, Quick Reader po. Kailangan nyo to. Ito, hindi pwedeng hindi mo bibilhin pag bibili ka ng Insta360 X5, no? Actually, ito para sa X5 kasi pagka ang binili mo ay X4, meron talagang para sa X4. Tapos okay. Ingay nung ano ko. Okay, so ito, Quick Reader Insta360 X5. Ito yung harap. And then ito yung gilid. Ito, hindi ka pwedeng hindi bibili. Kasi ito, ang use nito, parang pag sinaksak mo siya, automatic, ang gagamiting memory ni Insta360 ay itong memory card na nilagay mo dito. Kaya nga, bumili ako ng tatlong memory card. Yan. Micro SD card pala, no? Ang tawag. Micro SD card kasi micro, maliit. O, tatlong 1 tera yan. Ito yung isa. Ayan, o. Yung pangalawa, may vlog ako dito. May review ako dito na tinest natin siya. Ito bukas kasi tinest na natin yung isa. Nasa computer ko pa hanggang ngayon nakasaksak. Hindi pa natin tinatanggal yan. Ito naman yung binili ko na parang reader. Para maging USB siya. So yung micro SD, sinaksak ko dito. And then itong USB reader, sinaksak ko sa computer para ma-read yung computer. Nung computer, yung ating micro SD. No? So yan. Para saan nga ba ito? Para mabasa ito sa cellphone mo. Ito, sasaksak mo dito, and then ito, isasaksak mo sa X5 mo. So, pag nakasaksak yan, lahat ng gagawin mo, dito na magsisave. Diba? Tapos ito, saksak mo sa phone mo, sa Android mo, kasi ano to USB-C. Pag saksak mo sa sa Android mo, transfer mo na yung file. Ganon. Or, pwede rin siyang gamitin as pag-transfer ng file. Para hindi ka na gumamit ng cloud. Ito, from here, transfer mo yung file dito. Ito naman, transfer mo sa cellphone mo. Yun ang use niyan. Kaya importante na meron ka nito kasi kahit nasaan ka, pwede ka mag-edit. Di mo kailangang umuwi ng bahay para mag-edit pa sa computer mo or magdala ng laptop kasi ang laki-laki nun. Edit mo sa sa cellphone mo. Ang galing mag-edit sa cellphone. Ang bilis. Okay, so ang pala natin dito is ipakita yung back. Syempre naman, pag bumili ka, ito ang itsura. Oh. Ito yung gilid. Oh, makikita mo dyan, may dalawang seal sa taas, ha? Oh, ito, original yan. Hindi yan peke. Kasi maraming fake ngayon, eh. Oh, nakasulat dyan, plug and play storage for seamless editing on mobile devices. Ayun, no? Ang ganda, oh. Save directly to the Quick Reader when shooting to expand your storage. Galing, no? Lahat pala dalawa to, no? Para yung isa nakalagay dito, yung isa nakalagay pa sa isa. So dalawang reader mo. So may 3 terabyte ka, 'di ba? Pero hindi na. Try mo natin na isa lang. Baka kaya na 'yon. Tapos yung isa nasa unit mo, yung isang 1 tera. O, 'di ba? Galing. O, ito po. Ito yung Yan yung nasa gilid. Bakit nawala yung ilaw, no? Nawala yung ilaw nitong cellphone. So, dumilim. Nakita nyo, itong ilaw nito namatay. Hindi ko alam kung bakit. Try natin i-focus. Then, i-bright natin ng konti. Yan. Yan. Sana, okay pa rin. Kaso dumilim na, oh. Patay tayo dyan. Bale. Tayo natin ulit yung settings. Hindi. Kunin natin tong ilaw ngayon. Yan. Yan. Ito ang gamit ko. O, tayo nyo. Ang gamit ko lang Omni.
Omnila light. Diba? Oh, ganda oh, ha? Oh, useful to. Yan yung pag wala ho ito, ha? Oh, dilim na lalo. Wala na. Ang ilaw na lang na yan, yung sa cellphone ko. Namatay pa itong sa ano natin. Tignan natin ngayon. Patay tayo. Yan. Ilawan natin ulit. Okay, so ito yung harap. And ito yung kabilang gilid. Tingnan natin kung kaya ma-focus yan, ha. Patay, ba tayo mag-focus ngayon? Ayun. Yan, oh. Yan naman nakasulat. Oh. Charge your phone while editing or exporting via the built-in USB Type-C port. Ayos, ano? So, sa ilalim niya, may, halimbawa, nag-edit ka, malulowbat na. O, pwede mo pa rin i-charge habang nag-edit ka. Galing, no? Yung astig yun. Tapos, ito. Built-in slot for 1 additional memory card. 1 additional? Anong ibig niya sabihin dun? Built-in slot for 1 additional memory card. Ayun, no? Kung mapapansin mo, may memory card dito. Dito, may memory card sa baba. Meron pa dun sa taas. Yan, no? Tingnan niyo mabuti. O, diba? Ibig sabihin, pwedeng, baka ano lang, baka lagayan lang ng extra memory card. Hindi talaga siya pwedeng gamitin, no? Yun. And then, yan, wala na naman yung focus natin, yan. And then, napakita natin to. Ito. Tapos, ito, yung ating taas. May ano yan, may silya, no? O, diba? Tapos, ito naman sa ilalim. Oh, yun na naman. Nakita natin na naman to. Sticker na yan. Labo. Focus natin. Try natin focus. Yun. Ang sticker na yan, lagi yan eh. Lagi meron. Tapos, itong ating likod. Yan. Ayun. Ang galing. So, pwede sa iPhone. Sa mga may iPhone dyan. Sa iPad. iPod. And then, made for Android. Android user ako. So, okay. Okay tayo, oh. Tapos nakasulat dyan, kung nababasa nyo rin, use of the made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect especially to the Apple products identified in badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standard. Babasa nyo ba? Nahihirapan ako kasi titignan ko yung pag-focus at the same time binabasa ko ang liit. Layo ko pa. Diba, meet Apple performance standard. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with the safety and regulatory standard. Please note that the use of these accessory with an Apple product may affect wireless performance. So, pwede siya sa Apple, iPad Air, iPad Pro, iPhone, Lightning are trademarks of Apple Incorporated, registered in the US and other countries. Tapos ito, may mga nakasulat dito. Ayan. Same pa rin. Ganun na naman kung saan siya ginawa. At kung sinong gumawa, no? Okay. So, ito lang. Sesya na, namatay yung ating ilaw sa phone. Hindi ko alam kung nasira na tong phone ko. Subscribe naman kayo para mapaganda natin yung background natin, no? Pagka focus uli natin. Pagka nag-subscribe kayo at dumami ang ating mga subscriber,
syempre, gaganda rin ang ating background. Kaya, please support po. Thank you. And please subscribe sa aking channel. Maraming salamat.